Sindikato sa custom isiniwalat ni Mark Taguba at Jimmy Guban. Ang mga lider nito lumutang na sa pagdinig ng Quadcom ng Kongreso, inidetalye ni Mark Taguba ang galawan ng Davao Group sa custom sa tinatawag na TARA system at kung paano siya nakapasok sa grupo. Klarong ipinaliwanag niya ang tinatawag na yellow lane, green lane at red lane. Importante itong malaman at maliwanagan ng taong bayan ang mga anomalya sa custom at kung sino ang mga taong nasa likod nito. Pero bago ang lahat, huwag ninyong kalimutan mag-like, follow, and subscribe to my YouTube channel. Thank you. Please proceed, Congressman Kong Hoon. Thank you, Mr. Chair. Mr. Mark Taguba, tatanong ko lang, paano kayo nagsimulang maging sangkot sa pag-release ng mga container sa Bureau of Customs? Meron po akong tracking. So, ayun po, nag-process din po kami ng container. May broker din po ako. At yun si Irene naman, yun po yung consignee for hire, yung EMT. Itong tracking business na nabanggit mo sa affidavit mo, ito yung kay TJ Marceliana at Irene May Tatad na magkasama kayo? Hindi po. Yung tracking po is sa akin po yun, Golden Strike tracking. At yung EMT naman, yun po yung kay Irene, yun po yung ginagamit niya consignee. Tapos si TJ po, broker po siya. Accredited broker po siya sa Bureau of Customs. Sino-sino yung mga consignee na for hire na ginamit mo? Kasi madami yung ganyang sistema sa custom. Opo. Ang ginamit ko po ay yung EMT trading, yung Integrity trading, at saka yung RO&SS trading. Doon sa affidavit mo, nabanggit mo na yung trabaho ng isang customs broker, pwede mo bang ipakipaliwanag kung ano yung trabaho ng isang customs broker? Sige po. Unang-una po, hindi po ako customs broker. Ako ay sa tracking business. Si TJ po yung broker ko. So, pagka may nag-i-inquire sa aking client kung magkano yung halaga ng kailangan para magparating ng isang container, nire-refer ko po yung kay TJ. So, si TJ naman po ang bahala dahil siya po ay accredited sa Bureau of Customs para magtanong po sa Bureau of Customs magkano po yung duties and taxes, tsaka kung ano-ano pa. I-relay niya po sa akin yun, tapos idadagdag ko naman po yung lahat-lahat, yung all-in po, yung shipping lines, yung tracking, pati na rin po yung TARA. So, tapos doon ko po ibibigay doon sa client kung magkano yung all-in. Paliwanag nga kung ano yung binabanggit ng TARA. Ano ba yung nangyayari pag nagbibigay ka ng TARA? Pag nagbibigay po kayo ng TARA, syempre po, yung shipment mo, mapapabilis. So, katulad po nung sa akin, halos lahat ng shipment ko, green lane po siya. So, pagka green lane po kasi siya, hindi na siya kailangan ng document inspection, hindi na rin siya kailangan ng physical inspection. Marami rin siyang nalalagpasan na proseso sa Bureau of Customs. Mabilis siya nakakalabas ng Bureau of Customs. So, yun po yun, pagka may TARA po. So, tatlo yung lane sa customs. Isang Yes green, po. isang yellow, isang red. Tama ba? Yes po, Mr. Chair. Balikan natin yung insidente kung saan nasangkot ka sa pag-i-import ng 5 metal cylinders na naglalaman ng 605 kg ng shabu. Baka ikwento nga ito. Saglit lang po, Mr. Chair. So, yung nangyari po kasi sa amin is si Richard Tan daw po yung si Richard Tan po kasi may-ari ng Hongfei. Siya po yung importer, siya rin din yung exporter, no. Yung EMT naman po kasi
dami lang po yan consignee for hire. So, siya talaga yung may-ari nung 5 metal cylinders na yon. So, hindi ko po kilala si Richard Dan. Ang kilala ko lang po is si Kenneth Dong. So, nag-inquire po siya sa akin. Nagbigay siya ng mga in-inquire niya sa aking list. Tinanong ko kay TJ, yung list po na binigay niya sa akin, wala po kasing nakalagay doon na 5 metal cylinders. So, alam namin, regular shipment lang siya. Regular general merchandise. So, ginawa ni TJ nung ginagawa niya bilang broker, binigay ko kay Kenneth Dong naman yung pinaka-all-in niya. So, yun po. So, nung dumating na po yung container, May 15 po siya. Dumating yung barko, May 15. So, pagkadating po kasi ng barko, bago po siya mag-arrive sa port, nagbibigay po ng manifest yung barko doon sa Bureau of Customs 24 hours bago dumating. So, nalaman namin yon. May 17 po, nag-dock na yung barko. Doon na rin binaba yung container. Tapos, ayun nga po, I think from May 22 hanggang May 24, yun po yung releasing. So, hindi siya agad, kahit green lane siya, hindi agad siya ni-release. Kasi po, sabi ko po noon na halos 100 containers po yung napaparating every week. So dahil hindi naman siya nirarush nung may-ari, minabuti kong gamitin na lang yung truck ko sa ibang mga shipment. So May 24, nilabas na siya ng port. Tapos dineliver na siya sa Hongfei, Valenzuela. Tapos umalis na yung truck na ibalik na rin niya yung container. Yung rate po sa Valenzuela, May 25 po siya ng gabi kung di po ako nagkakamali. Tapos yun na po, lumabas na sa balita na may nahuli nga pong mga shabu nakalagay dun sa metal cylinder. Anong country of origin at port of loading itong shipment na ito? Ang nakalagay po kasi Hongfei China Xiamen Daosu Import-Export Company. So sa Xiamen po siya, China. Anong goods yung nakalagay sa nito? Nakalagay sa description nito? At kung ano yung declared value nito? Wala po kasi akong dokumento dito pero ang pagkakaalala ko po is cutting board, footwear, kitchenware, yun po, 4 po yun Wala po kasi akong document dito. Mr. Taguba, sabi mo noon sa Senado, ikaw ay nag-ayos ng shipment. Pwede mo bang ipaliwanag kung ano yung sistema mo sa pag-ayos ng mga shipment? Yun nga po, may mag-i-inquire po sa akin. Tapos, meron kaming broker, meron akong consignee. Yun po, kung ano yung, mag-i-inquire sila sa akin, kung ano yung duties and taxes all in nung isang container. Tatanungin ko sa broker ko, tapos babalik ko sa kanila kung magkano yung all in. Ano yung mga shipment na ipinapasok mo rito? Mga general merchandise po Yan po, mga katulad po niyan, mga tableware, kitchenware, mga shoes po. Mga regular shipment lang. First time mo ba nasangkot sa yung mga shipment mo sa illegal na droga? First time ba ito? Opo. From the examiner hanggang sa collector, pati sa terminal handling, meron bang nakukuha kada container yung mga taga Bureau of Customs at umaabot pa ito sa commissioner? Opo, meron po. Magkano yung nakukuha nila? Hindi ko na po alam yung breakdown Pero yan po may iba-iba po kasi bawat departamento. Sino nag-impose ng TARA system na ito sa mga taga Bureau of Customs?
Hindi ko po alam kung sino nag-impose, Your Honor. May kilala ka ba na nakinabang sa Tara system na ito? Nakinabang, siyempre lahat po sila, yung sa, ano po, yan, mga taga Bureau of Customs po, lahat po sila na binibigyan ng Tara. Nakinabang po silang lahat. Magkano kada isang container yung ibinibigay ninyo? Hindi ko na, ang all-in ko po kasi 170,000 po eh. So, pero kasama din rin po kasi doon yung duties and taxes tsaka shipping line. Siguro po pagka nakuha ko po yung mga affidavit ko tsaka dokumento ko, masasagot ko po yan. Nakakailan ka kada isang linggo na container na nailalabas mo na binabayaran mo ng 170,000? Umabot po ng 100 po kada isang linggo. Ano-ano yung mga laman nun? Ayun po, mga general merchandise po. So, saan at kanino ka nagre-remit? Iba-iba po. So, meron, katulad nga po, nabanggit ko po sa Davao Group, isa po yan. Sa mga taga Bureau of Customs din po. So, yun po, mga nagre-remit po ako sa kanila. Ibig mo bang sabihin, pag hindi ka nagbigay ng Tara, hindi lalabas yung shipment mo sa customs? Opo, kasi po, sila po yung may authority. Nung panahon po na yan, binuo po yung command center. So, yan pong command center, nasa kanila po lahat ng authority na mag-alert. Pero ayun nga po, dahil sila lang ang may authority na makapag-alert, tsaka makapag-release din ng container, nasa kanila din yung responsibilidad. Tuwing may, yan po, sa nangyari po sa amin, ganyan, dapat po kasama rin sila dito sa kaso namin. Paano pag halimbawa yung container mo legit naman? Okay naman yung mga nakalagay. Nagbibigay ka pa ba rin ng Tara para doon sa mga container na legit naman? Opo. Lahat po ng container po, tingin ko po subject po one way or the other sa Tara system. So nagbibigay ka para hindi ka ma-harass, tama ba? Ayon sa iyong affidavit. Opo, yes po. Ano bang description mo ng paghaharas sa iyo ng mga taga Bureau of Customs? Yun po, pwede nilang i-hold yung container, pwede nilang i-alert. Bigyan ko rin po kayo ng isang example. No? Kunwari po, meron po kayong parating. No? So, yung binili nyo pong sapatos, sabihin natin, mga nasa 3,000 po. Isang buong container. Lahat yung mga goods mo, 3,000 lang. Meron kang mga proof na nabili mo lang siyang 3,000. So, dadating sa bansa, wala namang problema yung container mo. Pero pwede nilang sabihin na hindi 3,000 yung halaga niyan. 5,000 yan, nakita ko sa Google eh. So, may karapatan silang i-hold yun. O pupuntahin ka nila sa Bureau of Customs, no? Yun yung customs duties. Ikaw naman, dahil negosyante ka, i-hold yung container, kesa anuhin mo yung kanilang napakahabang proseso, magbibigay ka na lang para makalabas yung container mo at makapagnegosyo ka. So nasabi ko po yan na tingin ko po, lahat mo ng shipment, dumadaan po talaga sa Tara system, one way or the other. Sino-sino yung mga nangaharas sa'yo? Pag hindi ka nagbigay ng Tara sa custom? Ayan po, isa po dyan yung Comsen. Ayan po. Kasi sila yung may pinakamalakas na sila lang yung time na yun talagang halos na consolidate nila yung authority na sa kanila lang lahat. Pero katulad nga po ng sinabi ko, sa kanila lahat ng authority, pero sa kanila rin lahat ng responsibilidad. Kaya hanggang ngayon, tataka ako bakit hindi sila kasama dito sa kaso namin. Mark, ilang taon ka na? 33 po. 33. Anong taon ka nung nasama ka sa ganitong klaseng trabaho? 26 po. 26. So, at the age of 26 years old, paano ka napasama sa Davao Group? Or paano ka nakipag-transact sa Davao Group?
Ayun po, tulad ng sinabi ko, ah, yung mga pangaharas, so kaya nilang gawin yon. So, ang ginawa nila, pinag-alert nila yung mga container ko. Ngayon, meron akong kakilala kasi sa SSPDC, si Jojo Bakod po. Ni-refer niya ako dito sa Tita Nani. Tapos po, ayun po, nag-meet po kami, si Jojo Bakod, si Tita Nani, si Noel, tsaka si Jack. In-explain nila na sila na nga ang pinaka-powerful doon. Kung hindi ka papasok sa grupo nila, hindi ka makakapag-transact sa Bureau of Customs. So, ang pagkakaintindi ko po doon, wala pong player o kung sino man na gusto magparating na hindi dumadaan sa kanila. Kasi nga, pag di ka nagbigay sa kanila, mahaharas nila, mahuhold nila yung mga container mo. Sino si Jojo Bakod? At paano mo siya nakilala? Si Jojo Bakod po, nakilala ko po yan. Taga-sabin po kasi yan sa Piat. So, nagkataon naman na nasama siya sa SSPDC nung panahon na yun. So, nasabi niya nga sa akin na, ayun, kaya niya akong tulungan sa mga problema ko sa Bureau of Customs. At ni-refer niya nga ako doon kila Tita Nani. Si Tita Nani naman nagsabi na, yun nga, sila yung Davao Group. Ayun, kailangan pumasok sa amin kung gusto mo makapag-transact sa Bureau of Customs, kung gusto mo makapag-negosyo pa. So, yun po. Ako naman, hindi ko... Ang gusto ko lang naman magnegosyo kung sa totoo lang po eh. So, kung sino man yung mga binabanggit nilang mga taong nasa likod nito, binabanggit nila sila Paulo Duterte tsaka si Mans Carpio, sila po yung mga nagbabanggit nun. Bakit parang napakabigat, no? Napakatindi ng impluwensya ni Jojo Bakod sa Bureau of Customs? Paki-explain ka nga ito. Hindi ko rin po alam eh. Siguro may mga kilala lang kasi siya. Ayun nga, nagkataon kilala niya yung mga taong to sa Davao Group. Tapos kilala rin niya itong si Big Brother, si Allen Capuyan. So marami siyang kilala mga may impluwensyang tao. Kaya yun siguro, kaya malakas din ang impluwensya niya sa Bureau of Customs. Nagbibigay ka ba ng pera kay Jojo Bakod? Opo. Nung simula po, nagbibigay po ako sa kanya. So, pero dumating yung panahon na hindi niya kaya, so ini-refer na niya ako doon kila Tita Nani. So, yun, nagbigay na naman ako doon sa kanila, sa Davao Group. Ayun po. Yun po yung storya ng kay Jojo pa. Paano mo nakilala si Tita Naning? Yung tinatawag mong Tita Naning na pinakilala ni Jojo Bakod. Ayun po, siya po, pinag-meet niya kami. Hindi ko na po maalala kung saang mall yun eh. Pero, ayun, mabilis lang naman yung meeting namin. Pinakilala lang niya sa akin yung mga taong yun nga raw yung Davao Group. Tapos, sinabi nila sa akin nga na hindi ka na makapag-transact sa Bureau of Customs kung hindi ka kasama sa amin. Ayan. At kailangan may enrollment fee na 5 million. So, pinapapunta nila ako sa Davao noon para daw i-meet si Paulo Duterte. At may text po ako niyan eh. Ano po yan? Sinubmit ko po yan sa dati pa noon pa sa Senate investigation. Tsaka dito rin po sa Congress. So yun po yung ebidensya ko kay Tita Nani. Ayun po, lumipad po ako ng Davao noon dahil sa utos nila. At ibinigay ko yung pera kay Small Abellera. Sinundo muna ako ni Jack. Siya yung wala naman kaming doon sa sakyan. Sinundo kami ni Jack. Lang, Mark. Dito muna tayo kay Tita Naning. Paano ka napaniwala ni Tita Naning na member nga siya ng Davao Group? Malay mo, sabi-sabi lang niya yun. Opo. Kasi po si Jojo Bakod, yun lang yung dahilan kaya ako naniwala sa kanila eh. Dahil si Jojo Bakod, matagal na rin namin kilala yan eh. So, hindi ko iniisip na baka niloloko lang nila ako. So, yun lang po yung naging basehan ko. Dahil si Jojo Bakod po yung nagsabi. Anong prueba ang ibinigay sa iyo ni Tita Naning na para masabi nga na talagang legit siya na member nga ng Davao Group?
Ah, ang pinaka-pruweba lang po na maibibigay ko sa inyo is lahat ng transactions ko is naging green lane siya. Lahat po ng dokumento ko, pagka kinumpara nyo, puro pare-parehas. Puro 40,000 yung tax niya. So, kahit sino, pagka nakita yun, i-hold nila yun kasi bakit pare-parehas. So, yun lang po ang mabibigay kong pruweba sa inyo na kung totoo ba si Tita Nani, yung Davao Group. Dahil tingin ko, walang basbas sa taas, hindi mangyayari yun. Hindi makakalabas yung ganong karaming container ng ganong kabilis. So, ibig mo sabihin, nung nakilala mo si Tita Naning, bumilis at gumaan ang buhay mo sa Bureau of Customs, hindi ka naharas sa Bureau of Customs. Yes, sir. Yes, Mr. Chair. Kindly wrap up, Congressman Thank you, Conghun. Mr. Chair. Mr. Chair, I'd like to na lang sa magsusunod na mag-interpolate. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you, Congressman Conghun. The next to interpolate is Mr. Chair. Congressman Mr. Keith- Chair, Keith Flores. Yes, Congressman Very Listo quick. before Congressman Flores. very quick with the indulgence of the Honorable Flores. This is for the Bureau of Customs. Sabi po kanina ni Mark Taguba, consignee for hire. Ito po ba, for the understanding of the Filipino people, legal, allowed, consignee for hire? Can we hear from Customs? Your Honor, Mr. Chair, good afternoon. That is not allowed by the Bureau of Customs, Your Honor. Precisely. But it has been the wide practice in the Bureau of Customs. And may we know from the BOC, ito po ba ay alam nyo for a fact na talagang ang mga consignee ay for hire? Kasi if we will not allow this to happen, then we know outright na kung sino ang consignee, siya rin ang owner. Your Honor, there is an accreditation process which is being conducted by the Bureau of Customs, wherein the importers who would like to be accredited will submit the requirements of the Bureau of Customs, and then the Bureau of Customs will conduct the necessary investigation. And based on that, it will either grant or deny the accreditation of an importer. Your Honor. That brings me to the next question. Sir, how do you distinguish consignee, importer, owner? Your Honor, there is a regulation defining that, Your Honor. I'll just have to check the exact definition, Your Honor. I do not understand, Mr. Chair. It seems that all the containers are named after the name of the consignee. Since they are for hire, it seems to me, to us, ang mga dumadating na container, nakapangalan sa consignee. So how do you know who is the owner? Your Honor, the importers or the consignee will submit several documents, Your Honor. Regarding what? Regarding that particular shipment, Your Honor, bill of lading, inward foreign manifest, etc., Your Honor. So there, Your Honor, we will examine the consignee or the consignee name therein, Your Honor. So that's- How would you identify who the owner really is? Your Honor, it is presumed that the name in the shipping documents is presumed to be the owner, Your Honor. Are you referring to the consignee? That the consignee is the owner as well? Yes, Your Honor. The reason why I'm asking this question is because there are cases which are being filed against the consignee, and sometimes they are unaware really about the contents of the container. And here is the owner not being included at all in the charge. Tama po ba yung premise ko? Well, Your Honor, to be candid, that is possible, Your Honor.
But in the regular scheme of things, Your Honor, that should not be the case. You said regular scheme of things. Paano po ba yung legal scheme of things? Dapat po ba pag legal scheme of things, ang consignee ay ang owner? Or at the very least, dapat po ba disclose yung totoong owner? Notwithstanding the fact that there's a consignee who is the authorized party to receive the shipment. Well, Your Honor, I cannot definitely. Mr. Chair, the reason why I'm asking this question, suppose there's a contraband, shipment of illegal drugs. Etong si consignee for hire, she is not very much concerned really about the contents of the container. Kasi ang concern lang niya kumita, maghanap buhay. I am a consignee for hire. Binabayaran lang ang pangalan ko being the recipient of the shipment. Pagkatapos it was discovered later, shabu pala ang laman. The question, Mr. Chair, paano mo hahabulin yung owner? If you do not have the identity, the name of the owner of the shipment, why rely on the consignee? Why not require instead the owner to facilitate the document, assisted by the consignee? Your Honor, those issues are being addressed by this current management of the Bureau of Customs, Your Honor. And I suppose that should have been addressed long time ago. Yes, Your Honor. If we will be adopting the narration of facts of Mark Taguba, it's like we're going against the wrong persons. Mr. Chair, I will be yielding to the rightful interpellator. Thank you, Congresswoman Jinky. I was thinking that you just wanted to manifest something. But sundan ko lang, isang very short question lang kay... there are reports that some consignees being used by importers are fictitious consignees. Nagbibigay ng pekeng pangalan, pekeng registration, at yun naman ay ina-accredit daw ng Bureau of Customs. Is that correct? Your Honor, that should not be the case, Your Honor. But because there is a process of verification, Your Honor. But would you agree with me that siguro hindi ngayon, but in the past, ginagamit yung ganitong strategy? It is possible, Your Honor. So you have records to show that indeed there were fake consignees or owners of companies that was used as consignee sa isang mga importation. I don't have the records right now, Your Honor, but that is possible. Okay, sige. Salamat po. Yan. Now, I will now yield the floor to Congressman Keith Flores. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. Mr. Mark Taguba, when did you start, kailan ka nag-start na magpapasok ng mga containers? Anong year? Mga 2017 po yata. 2017. Pero yung pag-start mo sa 2017, hindi ka pa enrolled doon sa Davao Group na sinasabi mo? Hindi pa. Hindi pa. Noong 2017, when you first started, ilang containers ang napapapasok mo? In a week? Hindi pa po ganun karami. Give me a number. Siguro mga 15, 14, ganyan. So 15 or 14. And the same process to, no? Pag inaayos mo, green lane siya. Hindi po. Ano yan? Hindi po lahat green lane. No? May dumadaan ng yellow lane, may dumadaan ng red lane. Ayun nga po. At nung December nga rin po noon, taon na yon, nagka-problema nga po, nagka-red lane po ako, halos lahat ng container. Kaya po naghanap po ako ng tutulong sa akin. So, sinabi mong nagka-problema ka, feeling mo inipit ka kasi hindi ka enrolled dun sa TARA system na sinasabi mo? Yes, Your Honor. Okay, so inipit yung containers mo, kaya all of your containers na pinapasok mo naging red lane, meaning strict ang pag-inspection sa mga containers mo. Yes po, Your Honor. So strict even if nagbayad ka na? Opo,
Harangin po nila yan eh, nagbayad ka na. Kahit So, bayad ka na. Oo. Marami silang pwedeng gawin. Pwede nilang pa x-ray, pwede na naman nilang pa 100% inspection. Marami silang pwedeng gawin na pwede pang haharas. So, ipitin yung containers na pinapasok mo. Yes po, Your Honor. Okay, now, ang payment mo sa per container is 170 na mention mo kanina. Opo. Was that before being enrolled in the TARA system or after being enrolled in the TARA system? After na po yun. After. So, paano yung before? Magkano ang binabayad mo? Depende po yun. Nire-refer ko po yun dun sa broker namin. Average amount. Iba-iba po eh. Pero mataas po siya. Hindi Mataas? ako nagkakamali. Mga nasa 280, 300, mga ganun po. So, mas mahal yung payment mo nung before ka na-enroll sa TARA system. Yes, Your Honor. And wala pang assurance na pwede pang maipit yung containers mo, even if nagbayad ka na. Opo. Opo. Now, sige, let's go to the point na na-enrolled ka na sa TARA system. Sabi mo may parang central command, tama ba yun? Opo. Na sila yung kausap mo. Opo, yung Davao Group po yun. Davao Group. Yung command center po, yun po, ang nag-establish po niyan sila, Commissioner File doon po, nung time niya. Commissioner file doon. Yes po. Ang nag-establish ng command center. Command center. So, magkahiwalay na entity itong Davao Group and command center? Yan sabi mo? Kasi yung Davao Group po, hindi naman po sila nagtatrabaho sa Bureau of Customs. Okay. So, Davao Group is just an organization but not employees of the Bureau of Customs. Yes, Your Honor. Meaning, wala silang kinalaman sa pag-inspection, pagpirma, order the release, etc. Wala. Wala po. Okay. But, kailangan kang dumaan sa kanila, sinasabi mo. Yun nga po, ano yun eh. Sinabi ni Jojo ba ako, nirefer nila ako sa kanila. Nung nakamit ko sila, si Tita Nani, sabi niya, kailangan kang mag-enroll sa amin. Parang ang aking intindi po doon, lahat po, kailangan dumaan sa kanila eh. Lahat magbigay ng TARA. Kung hindi ka magbibigay sa kanila, i-hold nila yung container mo. Kasi may command center eh. Ito yung enrollment na sinasabi mo. Opo. Yung 5 million ba ang sinabi mo? Yes, Your Honor. Ang 5 million na to is in relation also to the testimony mentioned, offered by Councilor Small Abellera. Tama ba yun? Yes, Your Honor. Yun ang pagtahi mo doon, di ba? Na you met with Councilor Small Abellera para ibigay yung 5 million. Opo. Supposedly para kanino yung 5 million? Ayun, sabi nila sa akin, puntahan ng Davao, ibigay mo kay Pulong Duterte. So may text po ako noon. Pero nung pagdating ko po doon, hindi ko naman po nakamit yung So tao. never mo ring na-meet si Pulong Duterte? To be fair with the po. congressman? Never. Never. Opo. Okay, si Small Abellera nakausap mo. Yan po, opo. Kanino mo binigay yung 5 million pesos? Sa kanya po. Kay Small Abellera. Yes po. Siya lang mag-isa? At that time? Opo. Ako, si Jack, tsaka si Small. Okay, sino yung Jack? Siya po yung isa kasama rin sa Davao Group. So, dahil wala naman akong kakilala sa Davao, first time ko pumunta doon at wala rin akong dahilan para pumunta doon. So, siya yung sumundo sa akin sa airport. At dinala niya ako doon sa restaurant. Kung saan kayo nagkita ni Small Abellera? Small, opo. At doon mo binigay yung 5 million? Doon ko po binigay sa Okay, now enrolled ka na. Ano nangyari sa shipments mo after enrolled ka na? Ayun po, naayos naman siya. Maayos na ang pagpasok. Opo. Okay, now sino ang lumalapit din sa'yo para ipapasok yung shipment nila? Kahit sino lang? Yes po. Kahit sino na shipper? Kung sinong gustong mag-inquire, opo. So, hindi ko makuha to eh. You paid 5 million to enroll, yet ang payment mo for containers actually went down. Bumaba. Nagmura siya eh. Di ba? It's cheaper than the previous amounts na binibigay mo. Tama ba? Kasi po, yung duties and taxes nun, mas mataas po talaga. Doon sa first, before enrollment sa TARA Opo, system. talagang mas mataas po talaga siya. Kasi itong sa 170,000 na to, hindi mo talaga siya magagawa ng legal eh. Kasi 40,000 lahat nung... So, footwear, tableware, katulad po nitong nangyaring to, footwear, tableware, kitchenware, wala pong tax na 40,000 buong container. Kung isang container yan. Oo. It should be more. Kung idadaan mo yan ng legal, Answer me. It should be more. it should be more. Dapat mas mahal ang taxes na babayaran nila. Yes po, Your Honor. Okay. Now, question. Kung may lalapit sa'yo na sabihin natin gustong pumasok ng 20 containers,
You don't ask kung anong laman yan, di ba? Magbibigay sila sa akin ng packing list. Ang packing list may declaration kung anong laman. Yes po. But for you, you take their word na kung ano nakasabi doon sa packing list na yun, yun ang parang you will believe in. Yun ang that's what you will believe in. Yes po, Your Honor. Okay, so wala kang pakialam kung drugs ba yan, baril ba yan, mga illegal na mga gamit or something. Basta you just rely on the declaration of the shipper kung ano nakalagay doon sa dokumento. Kung drugs po yun, hindi ako papayag. Syempre. Of course, di ba? But kung hindi mo na pinapakialaman, you don't find out kung ano pa ang laman. Kung ano lang yung sinabi nila, yun lang yung paniniwalaan ko. Kung ano nasa papel na sinabi nila na used clothing or something like that, yun na yung paniwalaan mo. Yes po, Your Honor. And you don't go beyond the document that's given to you. Meaning, hindi ka na nag-iimbestiga. Sino ba to? Bakit siya mag-ship ng 10 containers? Sino ba to? At bakit ganito ang laman ng container niya? Hindi na. Wala na. Basta nagbayad sa'yo, basta inayos mo, okay na sa'yo. Yes po, Your Honor. And once you started with the TARA system, smoother yung pagpasok ng containers mo. Tama ba? Yes po, Your Honor. Walang sudden inspections, walang red lane bigla, wala. Wala po, Your Honor. Puro green lane to. Green lane. And fixed amount, 170 per container. Yes po, Your Honor. Puno man yan or hindi puno, 170 ang bayaran. Yes po, Your Honor. And sa testimony mo, these are all, siguro kulang yung binayad just for the taxes alone. Yes po, Your Honor. Kulang. Kulang. Now, how do you make the payments to these members ng kung sino man to binibigay yung payment na 170? Yung sa Tara po, inetext po ako ni Tita Nani. So, depende po. Minsan pupunta siya sa opisina, tapat ng opisina namin. Minsan papupuntahin niya ako doon sa isang lugar. So cash to? Opo, cash po. Always cash. Handed over to this Tita Nani. Yes po, Your Honor. And you've met this Tita Nani in person. Yes po, Your So kilala mo, ma-identify mo yung person na to. Yes po. Okay, so is it on a daily basis, a weekly basis, or anong basis ng pagbigay ng pera? Weekly basis po ito. Weekly. Opo. So i-total mo yung number of containers na pinapasok mo and you give the equivalent amount based on the 170,000 per container na agreement. Yes po, Your Honor. And that's, anong araw yan binibigay? Tuwing Friday po ito. Fridays. So, cash, no? Sabi mo. Cash po. Okay, now, to the Bureau of Customs. Sir, have you heard of these things going on prior to your assumption ba, of your current position? Your Honor, prior to my assumption, I've not Heard. Yes, Your Honor. Okay, but nga yun, you've heard of it? From the Stories. Yes, Your Oh, Honor. but never na may nahuli kayo, may pinosecute kayo, or anything like that? I am not aware, Your Honor. You I'll are have not to check. aware? Yes, sir. Di ba? Sa dami ng pinapasok nila, wala kayong na-prosecute man lang na ano? That's 100 containers a week. I have to check our records, Your You Honor. have to check. Okay. Mr. Guban, na-mention mo rin tong TARA system before. Yes, Your Honor. Good afternoon. So, anong alam mo about the TARA system? Tama ba yung sinabi ni Mark Taguba? Your Honor, traditionally, even up to now, that is the common transaction in the Bureau. The common. Regardless of kung sino yung commissioner. Regardless, Your Honor. Really? Yes, Your Honor. So, anong year mo pa noon nalaman na may ganitong Since time kalakaran? immemorial, Your Since Honor. time immemorial. When I was there at 2017, muntik na ako, 2 beses akong itinapon because of that. Because I am against na yun ay magpatong-patong, bigas-bigas. I was then in Batangas. So, So- Mark Taguba is just one of the many who facilitates the Yes, Your pagpasok Honor. ng mga container vans. Yes, Your Honor. One of the many. Yes, Your Honor. Mga ilan sa tingin mo yung many na pinagsasabi Your mo? Honor, if there are about 10,000 per week containers, so how many brokers? The same of Mr. Taguba. So, are you telling me that 10,000 containers are enrolled in the TARA system? Di naman Not siguro. exactly, Your Honor, Ah. because there are Super Green Lane, the multinational, na they are not really Yung giving- legit na Yes, the dinideclare legit. lahat na Plus gusto the- magbayad ng tamang buwis. Yes, Your Honor. But Okay. because of so many Chinese businessmen in the Philippines, they are all transacting business the same.
The same way as Mark Taguba Yes, does. Your Honor. Ilan yan sa tingin mo? That is thousands, Your Honor. Thousands of brokers? Yes, Your Honor. And weekly yan? Pasok ng container vans? Yes, Your Honor. Are you exaggerating things, Mr. Guban? Baka No, Your Honor, that is based on experience. pinapasakay mo yung committing to. No, Your Honor, that is based on experience. I'm telling now, Your Honor, because I want to change now the Bureau of Customs. Help the people now because of drugs and smuggling of rice. Di ba ano yan na you're saying this after you're convicted na? No, Your Honor, Di ba even then, sinabi mo before pa or something like even that? then, Your Honor, hindi po ako pumapatong. Okay. Wait, Yung container. I'll go back to Mark Taguba. Mark Taguba, magkano kinikita mo per container? Meron po akong 10,000 sa tracking, meron po akong 10,000 pa uling patong, tapos container deposit. Sabihin natin mga 30,000. 30,000. That's included in the 170,000 per container? Yes po, Your Honor. Included na. Congressman Flores, if I may. Go ahead, sir. Gusto ko lang ano yun kasi para makumpleto yung Go ahead, sir. picture. Go ahead, chair. Mark, gaya nung tanong ni Congressman Flores, so roughly kumikita ka ng 20,000 per container. Yes po, Your Honor. So, halimbawa, sa isang linggo may 100 container ka, meron kang more or less 2 milyon sa isang linggo. Hindi naman po sila palaging nagbabayad agad. So, yung iba utang. So, pero more or less mga malaking halaga rin po. So, ibig sabihin, pag container, kasi may 20-footer na container, may 40-footer na container. So, regardless of the size, basta yun ang tara. Opo. So, alam mo ba kung kanino napupunta yung magkano 170 per container? Yes po, Your Honor. Pwede mo bang ikwento sa amin ni Congressman Kit kung kanino napupunta yung 170 na yon? Kung alam mo lang, no? Kung ano yung breakdown ng 170 na yon? Sabi ko nga po, mahirap naman po magsalita ngayon dahil wala naman sa akin yung mga dokumento ko. Pero kung yan po, nasabi ko na to lahat noon Senate hearings, congressional hearings. Wala naman po nagbago, nandiyan pa rin naman po yan. So hanggang ngayon? Pwede niyong makuha yan kung ano, sa sige. Senate. So nasabi mo na yan noon? Nasabi ko na po noon to. Tama ba yon, Jimmy, na yung bayaran pala dyan o yung TARA system na sinasabi, per container? Yes, Your Honor. Ngayon uso na GCash. Okay, sige. Salamat. Congressman Kit, you may proceed. Continue, please. So, kung you have 30,000 per container and there are 100 containers na pinapapasok mo every week, magkano ang kinikita mo? Mark, Malaki rin po. that's how much ba? I'm very poor in math. Ha? 3 million? 3 million a week? Yes, Your Honor. Uchaks. Oh, sorry. A week yan, ha? Your Honor, hindi lagi dahil po yung mga Chinese po hindi naman po talaga sila kaagad nagbabayad. O sige, if you compare yourself to the other mga yung nagpapapasok ng containers, small time ka ba, big time, or medium? Wala, small time lang po. Small ako. time ka lang. So may ibang mas nagpapapasok pa ng mas malaking number of containers kaysa sa'yo? Opo. Every week? Meron po, marami po. With the indulgence, Mr. Chair, of Congressman Kit Flores, gusto Go ahead. lang in relation to what you're saying, yung 170 na binabayaran mo, Mark,